Dito muna tayo sa Papa John's Pizza mga kainags. Bibili lang tayo ng pizza. Magandang araw po at magandang gabi kung nasa man kayo ngayong araw na to. Nako, eto kung napapansin nyo, gamit ko na po ang ating bagong camera, ang DJI Action 6 Osmo. Nakanantipaklong ganda na ng video natin, ano? Yan, teka muna, bibili muna tayo rito sa Papa John's Pizza mga kainags, Matagal na rin ako hindi nakakain ng pizza mula nung nag-low carb tayo. Nako po. Hello, telephone. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Hi. Ganda ng araw natin ngayon Nakabili na tayo ng pizza. Ang binili kong pizza yung Mediterranean. Matagal-tagal ko na ring tiniis na hindi kumain ng pizza. Grabe kasi nga mula nung nag-low carb tayo mga kainags, kasi akala ko kasi makakatulong talaga sa akin ang low carb para doon sa pagtaas ng uric acid at yung pag-control ng gout mga kainags, malaki naman ang naitulong sa akin kasi bumaba ang weight ko. Kung napansin nyo, talagang pumayat ako. Grabe yung pinayat ko. Laki ng pinayat ko. Halos lahat ng mga kasuotan ko nagsiluwagan Lumuwag lahat, Pero ang sarap sa pakiramdam mula nung nawala yung aking timbang, medyo pumayat. Tapos syempre, medyo healthy kasi hindi tayo nagpapasok ng kung ano-anong pagkain sa katawan natin Yan. Tapos siguro nag-low carb ako since January. Tama, February start ako nag-low carb, Nasa Pilipinas pa lang ako, siguro mga 1 linggo pa lang ako sa Pilipinas. Nag-low carb na kaagad ako niyan. Hanggang kailan ba? 3 buwan yata ako nag-low carb kaya pumayat talaga ako Kasi nga natatakot ako na baka atakihin uli ako ng gout, 'di ba? Yung kanin tsaka yung mga carbohydrate parang nagiging sugar daw 'yan Kaya sabi ko, syempre ako willing naman kahit na hindi ako sanay. Talagang pinilit kong gawin yung paglo-low carb kasi nga ang hirap na hindi makalakad dahil sa gout, So yun, kaya lang nangyari yung hindi ko inaasahan. 'Di ba nung nakaraan inatake ako ng gout, hindi na naman ako makalakad. Sabi ko, ano ba naman 'to? Lahat na nga ginagawa ko na, sabi ko, para hindi ako atakihin ng gout. Pero bakit ngayon inatake na naman ako ng gout, hindi na naman ako makalakad? Ang pinaghihinalaan ko kasi kaya ako inatake ng gout. Kasi nagluto si Mahal na Reyna ng pinakbet mga kainags. Yung pinakbet, nako ang sarap ng pinakbet na yun, 'di ba? Ang problema, pagkagising ko kinaumagahan, sumakit yung ilalim ng pako. Akala ko nga lang yung plantar fasciitis, pero parang plantar fasciitis siya. Tapos naging gout, yung tumama na doon sa likod ng aking paa. Sabi ko, ano ba naman to? Lahat na ginawa ko na. Umiinom pa ako ng mga kung ano-ano Pero yun, sabi ko mukhang hindi effective sa akin ang paglo-low carb. Pero ngayon, sabi ko kasi umiinom na tayo. Tinasa na kasi ng doktor po yung yung aking maintenance, yung allopurinol, ginawa niya ng 300 milligram. Sana hopefully sana hopefully sana hopefully pa sana maging effective yun, yung 300 milligram na yun. Sana hindi na ako atakihin ng gout kasi ang hirap talaga, grabe. Tapos ubos na yung aking call sick, yung sick leave pay ko, bihira sa trabaho. Ayun, sabi ko siguro kailangan ko na sigurong ibalik ng kahit konti yung aking katawan. Kasi yung malaalindog kong katawan, yung malaadonis kong katawan ay nawala na, yabang inayupa. Hindi, pumayat kasi tayo pumayat. Yan, sabi ko kahit konti ibabalik ko yung katawan natin. Kahit pa paano, kasi baka mamaya maapektuhan man yung aking kalusugan pagka, 'di ba? Iniiwas ako ng iwas doon sa mga mga pagkain iniiwasan ko. Pero yung pagkain ng matamis, yan talagang iniiwasan ko ngayon. Tsaka yung mga maaalat. Hindi na ako uminom ng mga soft drinks, hindi na ako uminom ng mga juices na may matamis. Ngayon, pag tumitingin ako sa ngayon, sa mga binibili ko, mga kainags, tinitingnan ko kung gaano kataas yung grams ng sugars at ng sodium, ng mga maaalat. Yan. Tapos ngayon, medyo kumakain na rin ako kahit paano, binabalik-balik ko na rin yung pagkain ng ngayon, ng kanin, rice, pero konti lang, hindi yung sobra. Para lang kasi napapansin ko, pumapangit ako, makakainis na nasisira yung kagwapuhan ko pagka
Pumapayat ako eh. Sana hindi kayo hinangin mga kainis ha. Sa lakas ng hangin ko ha, hindi kayo binagyo. Ano lang yun, sinasabi ko lang kasi parang ano eh. Kasi babawasan yung bogey points natin pag pumapayat tayo mga kainis. Oh. Actually, malakas ang hangin ngayon mga kainis. Kung napapansin nyo, naka-jacket ako, naka-sweatshirt ako. Although nakasikat si haring araw, pero grabe, malamig siya ngayon. Hindi katulad nung nakarang araw, di ba? Sobrang init. Ngayon naman malamig, malakas ang hangin. Kahit na nakasikat si haring araw. Yan, tambay muna tayo rito kasi hintayin natin yung pizza na in-order natin. 15 minutes daw. Ito muna tayo. Pero yung pagkakape, yun ang nabawasan ko. Pero naman, marami naman nag-comment at na-google ko din naman na yung coffee daw, basta black coffee. Walang sugar mga kainis, Or yung, tawag nito, yung Americano, okay daw yan. Antioxidant daw yan, okay daw sa pagmataas ang uric acid mo. Safe daw yan. Wag mo lang lalagyan ng asukal. Punta lang ako sa Starbucks mga kainis at bibili lang tayo ng Cafe Americano. Yan. Ang bihira. Canadian na mga kainis, Puntahan naman natin yung mga kape na hindi natin napupuntahan dati nung nasa Pilipinas pa ako. Dito na tayo sa Starbucks. What can we get for you today? Hi, can I get a Americano? Large, please. Nilalagay ko muna sa park pagka matagal tayong naghihintay mga kainags, para hindi mangala yung aking paa sa kakahintay at kakatapak doon sa preno. O, diba? Tapos saka ko na lang ilalagay sa drive pagka nakaalis na yung nasa unahan natin. Or minsan sa stoplight, pagka yung stoplight pula pa, nilalagay ko sa park yung sasakyan natin. Tapos pagka 3, 2, 1 yung number na mag-green na, go. Saka ko na nilalagay sa drive para ma-relax yung pa ako. Katulad ngayon, naka-relax yung pa ako habang naghihintay tayo doon, di ba? Init! Tama-tama sa malamig na panahon. Kunin na natin yung pizza natin. Ang aking kalamnan at ang aking bituka ay talagang nanginginig na sa pananabik sa pagkain ng pizza. Tagal ko talagang hindi nakakain ito. Grabe. Alam nyo naman, mga kainis, doon sa mga tatagalan nating mga viewers, talagang mahilig akong kumain ng pizza. Isa yan sa mga paborito ko na hindi ko natitikman sa Pilipinas dati. Open sesame. Thank you, sir. Yeah, no problem. Alright. Eto na, ang pizza natin. Ang papa dyan, sarap nito. Amoy pa lang, panalo na. Panalo na. Woohoo! Ayan, tirahin natin dito sa ating brand new na truck. Mamahaling sasakyan. Walang kalamat-lamat, walang kamantsa-mantsa. Yan, manang-mana sa may-ari na makinis ang mukha. Walang kabutas-butas. Yan. Flawless na flawless. Yan. Bango, grabe. Bango ng pizza natin. Lagyan natin yan. Dito tayo kakain sa loob na sasakyan, mga kainags, Nako po, lock natin. Yan. Pakita ko sa inyo. Nako po. Ano lang in-order ko? Medium. Hindi ako nakakuha ng tissue. Sarap. Gusto ko sana lagyan ng garlic, mga kainis. Ayun, Kaya lang, para masama rin yata yung garlic, Yung butter, Ayun, Siyempre, maalat yan, di ba? Tapos, kape, mga kainis, Pizza with coffee. Ay, sarap, grabe. Tsaka gusto ko talaga sa pizza, mga kainags, kahit yung pinakadulo ng pizza, totoo yung dito, yan yung dito, masarap pa rin siyang kainin. Tender pa rin. Di ba may mga pizza na matitigas yung, yung gilid? May matitigas na ganyan, di ba? Yung iba hindi na kinakain, pero ito, sarap. Lambot. Tamang-tama sa kape.
Napakasarap. Grabe, ito na yung natira sa pizza natin mga kainags, oh. Nako, halos maubos ko yung mga slices ng pizza natin. Sarap kasi, nanabik ako masyado. Tapos ayun, medyo ito, hindi ko pa naman naubos yung ating kape. Large, no? Sobrang laki pala ng large ng size ng ano, ng sa Starbucks. Parang extra large na to. Sabi ko large coffee lang, ano. Siguro mas malaki pa yung extra large dito. Kasi sanay ako pag large, medyo hanggang dito lang sa daliri ko, large, oh. Mukhang masarap bumili lagi ng kape sa ano, no, sa Starbucks. Kaya siguro medyo may presyo yung Starbucks, no, kasi medyo mataas yung kanilang sizes ng mga cups. Parang inantok ko, grabe, nabusog ako. Pero parang gusto ko munang tumingin ng mga aircon mga kainags, no, kasi doon nga para sa mga nag-comment, maraming salamat po kasi 'di ba may vlogs tayo na medyo mainit na no nakaraang araw, 'di ba? Pinagpapawisan ako kahit sa basement, grabe, nagsuot na, kasando na ako nagsuot. May mga nag-comment na pwede raw nating magawa ng paraan na mapalamig yung ating salas. Pero syempre, titingin muna tayo, titingnan ko lang kung mga presyo, yung mga ideal talaga. 'Di ba? Yung hindi na natin kailangan magbutas ng mga aircon. O hindi na natin kailangan magbutas ng mga dingding para magpasak ng aircon, 'di ba? Tsaka pinag-iisipan ko rin kasi, mga kainags, ano, na kung dapat ba maglagay ako ng aircon sa bahay. Alam nyo kasi mga kainags, ano, doon sa mga hindi nakakaalam pala, no, yung mga hindi nakatira dito sa Canada, yung init dito, yung sobrang init dito, ano lang po yan, siguro mga pinakamatagal na siguro 2 buwan, yung sobrang init. Especially mga July, August yan, yung 2 buwan na yan, medyo mainit talaga yan. Lalo na pag August, yung August na yan, na malupit talaga. Mainit talaga yan. So kailangan mo talaga ng aircon dyan, ano. So iniisip ko kasi, kung sakaling bibili man ako ng aircon, very worth it, di ba? Kasi syempre, yung mga aso natin, kawawa naman. Grabe. Pero meron din namang solusyon ako na napapansin. 'Di ba ngayon nauuso na ngayon yung mga portable aircon, 'di ba? Mga kainis, anong ilalagay mo na lang sa kwarto mo. Tapos meron kang gagawin sa bintana mo, lulusot mo doon yung parang hose na malaki. Ba kumpleto na 'yon. Kasi yung ganun din yung, 'di ba pinakita ko na sa inyo nakarang vlogs natin 'yan. 2 years ago, 1 year ago, yung panganay na prinsesita natin, meron siyang portable aircon sa kwarto niya. Abay, napaka-effective, very effective mga kainis, no, kapag sobrang init sa loob ng bahay, yung mga aso namin, pinapasok namin sa kwarto ng panganay ko yan. Binubuksan namin yung aircon kasi talagang lamig na init na init sila sa sala. So parang ganun din yung gusto kong iniisip na gawa ng paraan or bilhin. Pero mas gusto ko yung medyo siguro, di ba? Titingin muna ako kung ano yung dapat. Ito mga kainags, oh, aircon. Almost 500 Canadian dollars, no? Pwede siguro to doon sa salas natin. Gusto ko kasi malakas, eh. Hindi pa kasi ako marunong magbasa ng mga aircon kung ano yung dapat doon sa salas natin, no? Siguro to, sobrang laki na to para sa kwarto. Ito naman, ano ba to? Ito yung sa window. Oh, nasa almost 300 Canadian dollars siya. 274. Ito naman, ilalagay mo, magbubutas ka doon sa room, sa kwarto mo, no, para maikabit mo to. Aircon talaga siya. Ayoko naman yung ganito, yung magbubutas pa. Ayan, no. Hanap pa tayo rito. Maraming mga tinitinda ng mga ano rito, pang aircon, eh. Naglalabasan yung mga electric pan dito. Ito, naisip ko rin to mga kainags, ano. Naisip ko rin to na yung ilalagay natin sa bintana. Ito, meron akong mga nakitang mga gumagamit nito. Nilalagay nila sa bintana nila mismo, no. Tapos ano lang, may screen lang para hindi makapasok yung mga langaw, lamok. Tapos ito yung nilalagay nila, sinisindihan, binubuksan nila yan para yung hangin sa labas ng bahay pumasok sa loob ng bahay. Ito yun, may mga nakita na akong ganyan, eh. Pag pinapasyal ko yung mga aso natin, ganito siya. Kaya lang syempre, kung mainit yung panahon sa labas, yung papasok na hangin sa loob ng bahay mo, mainit pa rin, ano. Pero importante, may flow ng hangin. Pero syempre, iba pa rin yung aircon talaga mga kainags, ano? Malamig talaga, mapipreskuhan. Naalala ko lang kasi mga aso natin, eh. Ito kayang ikabit ko sa loob ng bahay natin mga kainags, ano? Nako, heavy duty, sobrang laki nito. Sigurado pag sinindihan ko yan, eh, sabog lahat ng gamit sa bahay, ano? Baka sa halip na matuwa si Mahal na Reyna, eh, mabuwisit pa sa akin lalo. Ang bihira.
Daming tao ngayon, grabe. Ini-enjoy yung pagpunta sa Home Depot. Daming project eh. Ano kaya ang aircon bibiling ko? Wala pa kasi akong idea eh, no? Ako nga pala, merong nag-comment, parang may nag-comment sa comment section natin. Sabi daw, bili raw tayo ng single, ano ba tawag doon? Single ano? Para sa yung aircon sa loob ng bahay, mas maganda raw yun. Kasi siya, bumili daw siya sa Costco. Yan, shoutout sa kanya, no, taga Los Angeles, California siya. Maraming salamat po sa mga advices ninyo, sa mga payo ninyo, sa mga comment natin, no, mga comments sa comment section. Thank you very much po. Naku, ang dami ko talaga natututunan. Kaya ngayon, kasi desidido na po talaga ang bumili ng bibili ng aircon sa loob ng bahay natin sa salas para magamit natin pagka summer, yung matindi yung init ng araw. Kasi grabe, hirap matulog sa taas, no? So yun, pero gusto ko pag bumili ako ng aircon, gusto ko yung sigurado ba, yung talagang marireview ko, ayoko yung bibili ako tapos magsisisi ako o sasabihin ko na ayoko to kasi hindi maganda. Yan, kaya bago ako bumili, gusto ko yung siguradong maayos. Yun ang gusto ko para walang sayang. Hindi sayang sa kwarta. Buti pa yung sasakyan natin, merong aircon. Pero buksan mo natin bintana, mainit. Yun, at grabe kasi actually mga kainags, wala naman talaga akong balak na bumili ng aircon. Kasi nga inaalala ko lang yung ating mga aso. Kasi ilang taon na rin naman kaming nakakasurvive nila mahal na Reyna na walang aircon sa loob ng bahay. Pero sabi ko nga sa inyo, meron naman naka-install na aircon doon sa bahay natin nung nautang natin yung bahay. Meron naman talaga, kaya lang hindi na po siya gumagana, sira na siya, no? Suot lang po ako ng salamin kasi yung mata ko nasisilaw sa Yun, at lang siya, fan. Yung fan lang yung gumagana niya sa aircon natin na yun. Kaya wala. Tapos merong nag-comment naman, maraming salamat ulit, na pwede ko raw ipaayos yun, yung aircon natin, Ang tanong, magkano naman kaya kung pinaayos ko yun? Ay, kung papaayos ko yun. Pero syempre, kung papaayos ko yun, baka mas mura pa kung papalitan natin ng bago. Ang tanong uli, magkano ba yun? Di ba, mga kainags, Yun ang iniisip ko. Yun nga, nabanggit ko na rin kanina, para lang sa akin mga kainags, dito kasi sa Canada, sabi ko kasi hindi namang ilang buwan lang yung sobrang init ng panahon dito. Tapos kung magpapakabit ako ng aircon, syempre gagastos ako. Tapos sa loob ng isang taon, 2 buwan ko lang siyang magagamit. Nakakasurvive naman po kami nila mahal na Reyna, pati yung mga aso natin na electric pan lang yung ginagamit namin, okay naman. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, meron namang option mga kainags, May mga nagko-comment nga na yun, katulad yun, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung portable aircon. Pwede naman siguro yung ganun, bibili na lang siguro ako ng mas malaki para talagang sakop yung buong yung buong salas natin. 'Di ba? Pero syempre, pag-aralan ko munang maigi. Pwede kayong mag-comment mga kainags, Pwede kayong mag-comment, baka hindi kayo agree sa mga sinabi ko or baka meron kayong mas maganda na advice po para sa sinasabi ko or sa amin. Yan, maraming salamat po, sobrang thank you. Kasi alam niyo mga kainags, yung mga aso, grabe, yung aso talaga, hindi ko alam kung bakit gano'n naka-attach yung ko sa mga aso. Kahit si Mahal na Reyna, sobrang mahal na mahal namin yung mga aso namin. Alam niyo naman, syempre, pag malalaki na yung mga anak natin, yung aso na lang talaga yung mga ating mga babies. Sila lang naman yung inaalala natin sa ngayon. Kasi sabi ko sa inyo, mga panganay na presisita naman natin, yung bunso natin may mga naman na yun, mga pampalamig na sa loob ng kwarto nila yun. Yun, kasi ewan ko ba, kasi yung mga aso natin minsan kahit pagod na ako sa trabaho, hindi ako po pwede na uupo na lang. Kasi yung mga aso natin, pagka galing natin sa trabaho, para mga bata yan lundag ng lundag, naglalambing, tapos makikita mo sa mga body language nila, gusto nilang maglaro sa backyard, papatakbo-takbuhin mo sila. Kasi nga syempre, nadidepress din yan, nalulungkot yan. Buong maghapon ba naman sa loob ng bahay, pag wala tayo, pag nasa trabaho tayo. Kaya kahit pagod na pagod ako, talagang, sige, pagbibigyan ko talaga yan. Tapos pagka day off talaga ako, kahit na medyo masakit ang paa ko, basta kaya kong maglakad, para sa mga aso ko, ipapasyal ko talaga yan, isa-isa.
Kasi nakokonsensya ako pagka hindi ko sila hindi ko sila pinasyal. Ewan ko bakit nakokonsensya ako pag hindi ko sila pinasyal, kasi parang nafe-feel ko yung sarili ko sa kanila, no. Kung tayo nga mga tao, mga kainis, alam natin, 'di ba? Nababagot tayo pagka wala tayong di ba? Nasa loob lang tayo ng bahay, nakakabagot, 'di ba? Kaya kailangan din natin minsan papasyal-pasyal para malibang, 'di ba? Kasi yung mga hayop, wala namang kalaban-laban yung mga yan Wala silang kalaban-laban, Unless kung maintindihan mo yung mga sinasabi nila, body language na mga ginagawa nila. Halimbawa, gusto nilang mamasyal, di ba? Wala, kaya pala may mga aso na minsan nadidepress, namamatay dahil sa sobrang depression, sa kalungkutan, Kaya talagang ngayon, nung nagkaroon nga ako ng aso, doon ko lang nalaman na dapat pala pinapasyal ang mga aso kasi tao, parang may damdamin din pala yung mga yan. Marunong malungkot, ma-depress. Kaya ganun. Kaya ngayon, ayaw ko bakit parang gusto ko magkaroon ng aircon sa loob sa alas, dahil sa aso. Pangalawa, syempre para pag nasa loob kami ng bahay ni Mahal na rin, malamig na rin. So may mga purpose na rin mga kainis, May mga purpose na rin. Kaya ngayon nagkakanbas-kanbas ako, nagtatanong-talong ako, nag-i-inquire ako kung ano yung mas maganda sa loob ng salas ng bahay natin. Yan. So mga kainis, maraming salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe po. Click the like button, leave your message. Maraming salamat po at hanggang sa muli.